Itong si Speaker Boji D ay binatikos ang mabagal na galaw ng Philippine Crop Insurance Corporation at hirit kay Pangulong Marcos na gawing cash and ang seed subsidy na ipinagkakaloob. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Binatikos ni House Speaker Faustino Boji D. III ang Philippine Crop Insurance Corporation sa mabagal na pagproseso ng insurance claims ng mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Sinabi ni D, malaking tulong ang insurance claims kung naibigay ito sa tamang panahon sa mga magsasaka. Naging emosyonal si Speaker D sa kanyang pahayag lalo at nakikita niya ang hirap na dinaranas ng ating mga magsasaka. Ibinahagi kasi niya na sa kanilang lalawigan, ibinebenta ng ilang magsasaka ang palay sa halagang 8 pesos kada kilo. Malayo ito sa 16 to 18 pesos per kilo na kailangan sana para mabawi ang gasto sa kanilang produksyon. Pakinggan natin si House Speaker Boji D. Kasama rin sa mga reforma ng pagpapalawak ng proteksyon at access sa pondo ng ating mga magsasaka, nais natin gawing obligado ang crop insurance para sa lahat na makatiyak ang Philippine Crop Insurance Corporation ay nakakapagproseso ng claim sa loob po ng 10 araw gamit ang ating digital system. Ang problema po rito, ang bagal-bagal mag-assess ng Philippine Crop Insurance. Ito lang po ang isang paraan na makabangon ang ating mga farmers kapag may bagyo. Binigyang din ni Speaker D na ang pamimigay ng cash aid ay patunay na determinasyon ni Pangulong Marcos na agad tugunan ang hirap ng mga magsasaka habang isinusulong ang pangmatagalang reforma sa agrikultura. Hiniling ni Speaker D kay Pangulong Marcos na gawing cash na rin ang ibang tulong mula sa Department of Agriculture gaya ng seed subsidy para mas mabilis itong mapakinabangan ng ating mga magsasaka. Dagdag pa ni Speaker D, kabilang din sa mga hakbang ng gobyerno ang mas mabilis na crop insurance, digital system at zero interest loans para sa ating magsasaka. Muli si House Speaker Boji D. III. Ang pamamahagi ng cash aid ay nagpapakita ng determinasyon ng ating mahal na Pangulo na tugunan agad ang hirap ng mga magsasaka at isabay rito ang mga reformang pangmatagalan. Pinapakiusap din natin sa ating mahal na Pangulo na lahat sana ng uri ng subsidiya mula sa Department of Agriculture tulad ng seed subsidy ay ibigay na rin cash upang mas madali at direkta itong mapakinabangan ng ating mga magsasaka. Kasi kung minsan pinagdududahan pa po tayo dito sa mga mga seed subsidy. Samantala, sa ibang balita, suportado naman ni Abra Representative Joseph Bernos ang panawagan para sa pantay na sahod ng referee sa University Association of the Philippines Men's and Women's Basketball. Para kay Bernos, ito ay usapin ng katarungan at respeto, hindi lang sa mga officials kundi sa women's basketball sa kabuuan. Ayon sa ulat, 3,000 pesos ang bayad kada laro sa referees ng men's games habang 2,000 pesos lang sa women's games. Giit ni Bernos, lumalakas na ang women's sa bansa at hindi dapat ito maliitin. Ikinumpara rin niya na ang laban para sa gender equality sa laban ni Gabriela Silang isang simbolo ng tapang at dignidad. Hinimok ng mambabatas ang UAAP at iba pang sports organization na respetuhin o repasuhin ang kanilang karan at tiyaking pantay ang trato at sahod. Bomboan? Mula sa Kamara. Yes, Bombo Dennis. Kumusta naman? Ano mga nakahanay na aktibidad ngayon dyan sa Kamara? Sapagkat doon sa panig ng Senado, iba't ibang usapin. May mga pagdinig and meron na naman na issue tungkol nga doon sa leadership. Ano? How about dyan sa Kamara de Representantes? Kumusta naman ang mga nakahanay na events?
Sa ngayon, Bombo Dennis, nakaabang tayo sa regular session sa plenaryo mamaya dahil hanggang Biyernes na lamang ang Kamara. Dahil sa Friday, alas 10 ng umaga, magsisimula yung amendments ng budget, no? Para nga ito sa 2026 national budget. Tiniyak naman ni House Speaker Bojo D na on time ipapasa ng Kamara ang 2026 national budget at kanila itong ipapasa, dadalhin na sa Senado para nga magkaroon na ng bicameral conference sa Bombo Dennis. Okay, may nadinig ka na ba dyan na nabuo na magiging House contingent if ever na mabalangkas na itong bicameral conference sa Bomboan dahil for the first time sabi nila ay magiging transparent ng bicam ngayon na Bomboan. Ang pagkakaalam natin, Bombo Dennis, ay ang papangunahan ito ni House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing at ng buong Appropriations panel team. Sila ang magiging contingent pero hindi pa naman naglatag si Speaker D kung sino-sino pa ang makakasama. But basically, sa ating pagkakaalam, usually pangungunahan ito ng mismong chairman ng panel, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.